May tanong sa akin, "Good day, kami ay hindi nagkulang ng paalala sa iyo, pero hanggang ngayon ay wala kang nagiging tugon sa amin. Kung kaya tinatrabaho na namin maghain ng kaso patungkol sa ginawa mong pagbabaliwala ng iyong obligasyon sa usaping pera, small claims. Asahan din ang pagpunta ng aming field collector sa iyong lugar sa mga susunod na araw para sa magiging amicable settlement sa iyong restriktong lokal. Ang lahat ng nasabing proseso ay aprobado ng higher management bilang kabayaran na rin sa abalang dulot mo sa aming kumpanya. Sir, totoo po ba ito? Sana po mapansin. Thank you in advance po, Boss Ray. God bless po. Please hide my identity." Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayos binabaliwala niyo pala ayan, magsasampa na daw po sila ng kasong small claims. Okay po, so dito po sa ating video, alamin natin kung talaga bang magsasampa sila ng kasong small claims dahil nga daw po sa pagbabaliwala ninyo at ito daw po ay approved ng higher management nila so tinatanong nyo po kung totoo ba ito yan ho ang aalamin natin ngayon. Okay, so himayin ho natin itong pinadala nyo pong katanungan. Okay, so sabi ho dun sa sa mensahe sa inyo is hindi raw ho sila nagkulang ng paalala pero hanggang ngayon daw po wala kayong naging tugon sa kanila. Okay, so dun muna tayo. Okay, talaga namang hindi naman talaga sila nagkulang. Hindi ho sila nagkulang mangharas. pero yung sinasabi nila ng paalala, kalokohan. Kasi iba ho yung pangharas, iba ho yung pang-iistorbo, iba yung pang-aabala sa pagpapaalala. Okay, yung pagpapaalala po kasi ganito yan. Okay, tatawagan kayo o may mensahe kayo na at aalamin o papaalam sa inyo na ito po, meron po kayong due date bukas. Maaari po kayong magbayad sa ganitong mga payment channel. Okay, tapos na ron. Di ba? O di kaya due date nyo po bukas, maaari po kayong magbayad sa ganitong payment channel. Ito po ang due sa inyong araw at ito po ang inyong reference number. Kung di kaya bisitahin niyo po yung inyong tawag dito, yung inyong apps para po mas detalyado ninyong malaman. Mga ganung mensahe po, O di kaya during the due date, paalala lamang po na nag-confirm kayo kahapon, with regards po doon sa payment po. Mga ganun po. Hindi nyo kailangang pag hindi ka nagbayad mamayang alas 12 tatawagan na namin yung mga reference mo. Di ba? Tama bang paalala yun? Hindi paalala yun, pananakot yun panghaharas yun panggigipit yun. Di ba? Sabi sa inyo, hindi sila nagkulang manakot at mangharas. Di ba? Mga siraulo sa kanila, yung pagpapaalala, yung pananakot yun. Di ba? Mga siraulo kayo, magkaiba yun. Tapos ito pa ho. Sabi, kung kaya daw tinatrabaho na maghain sila ng kaso patungkol sa ginagawa mong pagbabaliwala sa inyong obligasyon. Okay, sa small claims daw po sila pupunta. Maghahain daw po sila ng kaso small claims kasi binabaliwala nyo naman pala. Okay, ito ho yan. Kayong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi kayo binabaliwala. Hindi lang kayo kasi marunong makinig, mga tanga. Minimensahe kayo, kinakausap kayo ng maayos. Pabalagbag nyo kausapin. Hindi nyo pinapansin yung mensahe. Diba? Kasi nga, hindi kayo marunong magpautang. Ganito lang yan. Pinadala nyo yung pera, hindi alam ng tao kung para saan yung damuhong pera na yon. Diba? Ngayon, hindi rin alam ng kliyente ninyo na 7 araw. Binuliglig nyo ng binuliglig, tinakot nyo ng tinakot. Minimensahe kayo, tinatawagan Diba? Through SMS, through email. Tinatawagan din kayo. Diba? Ano ginagawa nyo? Hindi nyo pinapansin. Diba? Ang layo na sagot nyo sa nila, sa hinihingi nilang sa inyo. Diba? For example,
O sasabihin, pasensya na po, hindi pa ho ako makakabayad. No, kasi po ang sahod ko next week pa. Babayaran ko na lang po yung magiging recargo o yung penalty, bla bla bla. Kayo ano sa susunod niya isasagot? 'Di ba? Tatawagan ko na lang yung representative. Ang layo eh. 'Di ba? Tatakutin niyo agad. Manong sagutin niyo na, ay, ganun po ba? O sige po, kaya lang po, ganito yan ha. Kasi po, ang magiging penalty niyo po, ganito. Diba? Maiintindihan yun eh. Diba? May mga nagko-comment nga ho sa akin, may nagme-mensahe. Binabaliwala na nila yung taas ng interest nyo. No? Tsaka yung may penalty. No? Kaya lang, sobra-sobra naman kasi kayong mga mamahiya. Diba? Kasi convenient nga daw sa inyo eh. Pero ganun pa man, mali. Di ba? Meron na tayong ceiling on interest rate. Di ba? Mano sundin yun. Di ba? Hindi naman ganun kahirap magpautang, anak kayo ng kamote. Di ba? Sira ulo kayo. Oh. Ayan, nangyayari, sasabihin nyo, pagsasampa kayo ng kasong small claims. Totoo ba? Sus Mariosep. Tingnan nyo, mali pa yung gagawin nyo. O, sige, mamaya ako nagsasagutin kung magsasampa ng kaso yan. Kasi, ito yan eh. Sabi lang, asahan din ang pagpunta ng feed collector sa inyong lugar sa mga susunod na araw para sa magiging amicable settlement. Sira ulo ka ba? Oh. Sabi mo magsasampa ka ng kasong small claims, pero papupuntahin mo yung collector mo para sa amicable settlement. Ito ng kamote. Baliktad ang proseso nyo eh, no? Puntahan nyo muna. O sige, puntahan nyo muna. Wala namang problema kung pupunta kayo sa bahay. Basta ayusin nyo pakikipag-usap. Diba? Meron tayong prohibition on unfair debt collection practices. Nakalista na po doon ng bawal. Okay, huwag niyong gagawin yung bawal. Hindi ho illegal o hindi bawal ang pumunta sa bahay. Okay, kasi yan yung traditional na pamamaraan ng paniningil. Ganyan ho kami maningil. Kasi hindi naman uso yung internet before. Wala naman telepono before, di ba? Kaya ang paniningil pag pupunta sa bahay. Okay, yan ho ang traditional na pamamaraan. Ba't pinananakot niyo, mga tanga kayo? Di ba? Nagbigay ng address yung kliyente, di ba? Sa ID hinanghingi kayo, may address din yung kliyente. O di natural, handa yung kliyente na yan na mapuntahan sa bahay. O, ba't pinananakot yung mga bugo kayo? O, di ba? So, baliktad ang proseso nyo. Hindi nyo alam talaga. No, hindi kayo marunong magpautang, wala kayong alam sa paniningil. Gawin nyo muna. I-exhaust nyo muna lahat ng pamamaraan ng paniningil. Puntahan nyo muna sa bahay. Yung sinasabi nyo, amicable settlement, gawin nyo muna. Diba? Gagastos kagad kayo ng small claims bago kayo pumunta sa, sira ulo kayo. Diba? Baliktad ang utak talaga ninyo. So, ibig sabihin talaga, hindi kayo talaga marunong magpautang at wala kayong alam sa paniningil. Mga bugok talaga kayo. Diba? O, ngayon, doon sa tanong na magsasampa kayo ng small claims, kalokohan yan. Sige nga ho. Hindi kayo makakatungtong sa korte kasi ho, pagka yan, no, nagpunta sila sa small claims court, no, at nakita, sa requirements pa lang ho, sabit na sila. Kasi may mga yan eh, meron mga documentation na kakailanganin po para po malaman kung talagang meron kayong utang. Okay, kasi yun ho yung ifa-file nila sa sa small claims court eh. Yung ano po ba yung mga dokumento para mapatunayan na kayo ay may utang. Pag nakita ho ng korte yun doon, laki-laki ng interest, tapos kung ano-ano po yung mga nakalagang charges, edi todas na sila. Diba? Wala silang masisingil sa inyo. Alam nyo kung bakit? Kasi ipakikita nyo doon na ito, hinaraso ako, ito, ganyan. O di todas na sila. Sila pa magbabayad ng danyos. O paano kung magbabaan niya, pupunta na small claims court yan? Kasi kaya nga nang hiram yan, kasi may pangangailangan tugunan, kailangan tugunan eh. Tapos, mo, bubuligligin mo, ay, hindi tama yan. Diba? Kaya may mga nakaset na policies and procedures, rules and regulation, tapos may mga may mga nakahain na batas, diba? Para sundin. Tapos itong mga bugo katabusan ng online lending apps, binabaliwala. O ano mangyayari? Diba? Sira ulo kayo. So, yan pong pagsasampa ng small claim, sige ka mo. Tuloy nyo. Kung kaya nyo ka mo. Diba? To, pwede naman nyo ka mo kung kausapin ng maayos eh. O, pero kung higigit nyo ka mo na pupunta tayo sa small claims court, no problem. Wala ka mong problema. Hindi naman ka mo kung kailangan magdala ng abogado dyan eh.
Ipakikita ko lang kamo kung ano yung mga pruweba ko, di ba? Na hinaras nyo ko. Oh, tsaka yung pruweba ko, na napakataas yung maningil ng interest tsaka penalty at di lang doon, no, ang laki-laki ng kinaltas. Oh, tignan natin kung talagang itutuloy niya yan. Oh, sa mga susunod na araw yan, ano pa yan, mas mababa pa sa inyo magsalita yan eh. Diba? Kung marirealize nila yung kanilang kamalian. Pero definitely yan. Pagkahuyang mga bugo katabusadong online lending apps na hindi na nakakasingil, ay definitely yan, talagang magpapakababa na yan. Okay, tapos ito pala, may sinabi pa, aprobado daw ho ng higher management. Wala naman ng problema kung aprobado ng higher management yan. Kasama sa trabaho ni maningil. Diba? Ayusin nyo lang. Diba? Hindi nyo kailangan pa-approval sa higher management yan. Diba? Kasi kasama sa trabaho niya, nasa job description niya yan, yung maningil. Pag sinabing maningil, kailangan mo kausapin yung kliyente niyo. Makikipag-negotiate kayo. Yun ho ang ibig sabihin ng paniningil. Yung ginagawa nyo kasi hindi paniningil. Pananamantala sa tao, pang-aabuso sa tao. No, doon po sa nagpadala ng katanungan na yan, wala hong katotohanan yan. Puro katarantaduhan lang ho yan. Hindi ho nila kayang gawin yun. Yung pupunta sila sa korte para magsampa ng small claims, sila po ang madadali dyan. Okay? Yung pagpunta ko sa bahay, wala naman problema dyan eh. Hayaan nyo po. No? Pero kailangan, no, nasusunod kung ano man yung bawal doon sa prohibition on unfair debt collection practices. Diba? Hindi nila kayo po pwedeng harasin. Kailangan yan makipag-negotiate sila sa inyo. No? Para para magkaroon ng linaw kung saan ba makakarating yung naging transaksyon ninyo. Kailan kayo makakabayad, di ba? Dapat may payment option sila, no? Kaya ho nilang gawin yan sa totoo lang. Kaya lang itong mga bugo katabusadong online lending apps kasi may mga go signal sa kanilang mga amo na walang yaing kayo. Yan, ganyan ang ginagawa. Kasi nga hindi ho marunong magpautang eh. No, so, ang sa akin ho, lagi kong sinasabi, pag-ipunan, tsaka bayaran, tapos itabi nyo po, no, yung inyong payment, yung proof of payment para, kung ano man ho mangyari, meron kayong patunay na, ayan, bayad ako. Kahit sino magpunta sa inyo, kahit sabihin yung collection agency, diba? Pakita nyo, bayad ako, ayan. Diba? Pagka sinabi, ba't yan lang binayad mo? Sinunod ko lang kamoy nasa ceiling ng interest rate eh. Ganun lang ho kadali yun. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.